Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Pakinggan sa episode na ito ang kwentong pinamagatang Baby Mika. Oras na naman na Hilakbot. 38 degrees na lang po, Mrs. Ani Nurse Leia pagkatapos ma-check ang thermometer na ilang minuto din niyang inilagay sa bibig ng batang si Melissa. Magdamag kasing halos nasa 40 ang temperatura ng lagnat ng bata. Hindi tuloy mapakali ang ina na si Teresa at ang ilang staff nurse ng San Jose Memorial Hospital sa Pasig. Ay, salamat naman. Lord, thank you. Napabuntong hiningang ani Teresa. Hindi na niya kasi alam ang gagawin pa kung sakaling hindi bumaba ang nag-aapoy na lagnat ng nag-iisang anak na babae. Ganyan po talaga ang mga pasyenteng may suspected dengue fever. Pabalik-balik ang lagnat. Lalo na po at 5 years old lang si Melissa. Paalala ng nurse. Kailan ba mako-confirm kung dengue nga ang dumapo sa anak ko? Naaawa na kasi ako sa kanya eh. Ilang beses na rin kasi siyang kinuna ng blood samples kahapon. Tapos ganun pa pala katagal bago malaman ang resulta. Nag-aalalang pahayag ni Teresa. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Buti nga ho at maaga ninyo siyang nadala dito. Baka mamaya pagdating din po ni Dr. Cruz may results na po yung test. Ang mahalaga po ay ma-maintain natin ang normal na temperatura niya. Sige po ma'am, tawagin niyo na lang po ako pag nagising na si Melissa para mapainom natin ng gamot tsaka mapakain na rin. Iyon lang at umalis na si Nurse Leia. Sandaling tiningnan ni Teresa ang anak. Himbing na himbing ito sa pagtulog. Siya man ay biglang dinalaw ng antok sa magdamagang pagbabantay sa anak. Ilang minuto pa ay naidlip na din ng ina sa tabi ng kama ng anak. Balete Chronicles. Hello, Baby Mika. Ang cute mo naman. Natutuwang bigkas ni Melissa. Doon naman nagising si Teresa. Medyo nagulat pa sa malakas na tawa ng anak. Nagulat siya pagkakita sa paslit. Nakaupo ito, masaya at tila may kausap na nasa paanan ng kama. Nilapitan niya ang anak. Melissa? Are you okay, baby? Sino kausap mo? Tanong ni Teresa. Si Baby Mika po, tsaka yung mami niya. Ang cute-cute niya po, di ba? Ha? Halika nga. Nag-aalalang tinignan ni Teresa ang balat ng anak kung ito ba ay may mataas na lagnat at nakakakita na ng kung ano-ano. Wala namang lagnat si Melissa. Hindi rin ugali ng kanyang anak na gumawa ng kwento. Kung tutuusin, matatakuting bata pa nga ito sa mga simpleng bagay lamang. Anak, huwag ka namang ganyan. Wala namang ibang tao dito sa room maliban sa ating dalawa. Napanaginipan mo ba si Baby Mika at yung mami niya? No, Mami. They're here. Ayan o, sa may paanan ng bed ko. Dinalaw daw nila ako kasi room ito dati ni Baby Mika eh. Ani ni Melissa sabay turo sa kawalan. Anak, stop it. You're scaring me. Wala namang tao dyan. Rest ka na lang muna at baka mabinat ka ha. Seryosong sambit ni Teresa sa anak
Subalit maging siya ay nag-uumpisa ng mag-alala sa mga sinasabi nito. Naisip niya na baka nagdedeliryo ang kanyang anak. Agad namang sumunod ang bata sa ina. Nagpaalam pa nga ito sa kausap na ito lamang ang nakakakita. Matapos ay agad ding bumalik sa pagtulog. Hindi na lamang binigyan masyado ng pansin ni Teresa ang pangyayari. Naisip na lamang niya na baka epekto lamang iyon ng mataas na lagnat ng anak ng mga nagdaang gabi. Kinagabihan. Nurse Leia, mataas na naman ang lagnat ni Melissa. Lagpas 40 degrees na naman. Bakit ganun? Samantalang she was okay na this afternoon eh. Naglalaro na't wala ng lagnat. Pero bakit biglang taas na naman ngayong gabi? Naiiyak ng tanong ni Teresa sa nurse. Hindi na kasi niya maiintindihan ang sakit ng anak. Ang akala niya ay magaling na ang bata, subalit heto't halos tumirik na naman ang mga mata nito sa taas ng lagnat. Tapos ko na hong pinainom ng gamot. Tatawagan ko na lamang po si Dr. Cruz sa bahay para pumunta agad dito. Melissa, stop crying na ha. Gagaling ka na. Pang-aalo ng nurse sa ayaw tumigil na pag-iyak ng bata. Matapos ay agad itong pumunta sa nurse's station para tawagan ang doktor ng bata. Shh! Baby, tahan na. Dadating na ang doktor, okay? Gagaling ka na. Mami, kasi si Baby Mika at saka yung mami niya, andyan pa rin sa may paanan ko eh. Ayaw po nilang umalis. Mami, natatakot ako. Kasi isasama daw nila ako eh. Ni Melissa. Doon na lubos na nag-alala si Teresa. Agad na ipinasabi kay Dr. Cruz ang mga sinabi ng kanyang anak. Tinawagan din niya ang kanyang kapatid upang dalawa silang magbantay sa anak. Ilang minuto pa ay dali-daling dumating si Dr. Cruz na tila balisa. Agad nitong tinignan ng bata. Si Baby Mika daw po ba't ang ina nito ang nakikita ni Melissa? Tanong agad ng doktor kay Teresa. Opo, Dok. Hindi po ugali ng anak ko ang gumawa ng kwento. Alam ko pong may nakikita talaga siya o nakakausap na hindi ko nakikita. Pero Dok, ngayong gabi, isinasama na daw po siya ng mag-ina. Pinipilit na daw po siyang sumama sa kanila, kung kaya't iyak siya ng iyak kanina pa. Ano ubang totoo, Dok? May dapat ba akong malaman? Nurse Leia, pakicheck kung may ibang bakanteng kwarto at ipalipat agad si Melissa, ASAP. Utos ni Dr. Cruz sa nurse. Agad naman itong tumalima. Pagkatapos ay hinarap ng doktor si Teresa. Dire-diretso nitong sinabing, Last month, may pasyente kaming 1-year-old baby girl dito at ang pangalan niya ay Mika. Malala na yung dengue fever niya. Nasa stage 4 na at may internal bleeding. Nakiusap ang kanyang ina na gawin namin ang lahat ng aming magagawa. But unfortunately, hindi na namin nasagip si Baby Mika. Hindi iyon matanggap ng kanyang ina. Hanggang sa malaman na lang namin na tumalon yung ina ni Baby Mika sa 5th floor ng hospital building na ito. She died instantly. Akala namin doon na natatapos ang trahedyang iyon. But we were wrong. Maraming mga batang pasyente ang nagsasabing nakikita nila at nakakalaro si Baby Mika at ang ina nito. Mahabang salaysay ng doktor saka marahang napayuko. So, what happened to those kids na nakalaro ng mag-ina?
Nanginginig na tanong ni Teresa. Napailing na lamang si Dr. Cruz. Tila hindi na niya kayang sabihin pa ang totoo. My God! Nangunguha sila ng mga inosenteng bata? Pinapatay nila ang mga batang nakakalaro nila? Oh no! At naiyak na si Teresa. Ilang sandali pa ay nailipat na ng kwarto si Melissa. Subalit tila huli na ang lahat. Bago pa man mag-umaga ay pumanaw na rin ang kaawa-awang bata. Naging usap-usapan sa buong ospital ang malaghim na pangyayari. Ang ilan pa nga ay natatakot nang magpa-confine sa nasabing pagamutan. Lalo pa, nadagdagan ang takot nang hindi na nakita pa si Teresa matapos mamatay ang anak. Hindi raw nito matanggap ang pagkamatay ni Melissa. Mga kamag-anak na lamang ang kumuha at kusang naglibing sa mga labi ng bata. Si Teresa naman, natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay matapos ang ilang araw. Nagbigti ang nagdadalamhating ina. Pagkalipas ng isang buwan, nagising si Thelma sa boses ng anak na si Michael. Kasalukuyan silang nasa ospital dahilan sa mataas nitong lagnat na sa hinala niya ay dala ng dengue. Michael? Sinong kausap mo? Bakit gising ka pa? Nagtatakang tanong ni Thelma sa 7 taong gulang na anak na lalaki. Nakikipagkwentuhan lang po ako sa kanila. Nito, sabay turo sa espasyong kawalan sa may paanan ng hospital bed. Kanino? Wala namang tao Inay, ayan sila Sina Baby Mika at yung mami niya. Tapos, katabi nila sina Melissa at yung mami niya na si Aling Teresa. Alam mo ba, sabi nila sa akin pasyente din daw sila noon dito. Tapos, dinadalaw lang daw nila ako dito. Natatawa pang paliwanag ng bata.